We're going. Niagara Falls. Yeah, so we're going to Niagara Falls today. Doon mag-spend ng Thanksgiving weekend namin. I'm gonna eat the turkey. Yeah, so yeah, medyo busy si Cookie. Vacation muna kasi so walang hindi siya pwede, hindi siya allowed doon sa nakuha naming pag-i-stayan. And yeah, itong dalawang flower horn diyan na muna. Yeah, okay lang naman yan kasi may one day naman yan na hindi talaga sila kumakain. So yeah, diet muna sila, diyan muna sila. And yun, mamaya on the road po na tayo, then kwentuhan tayo while on our way to Niagara Falls. Hello. Daming kanan. Ella, where's Ella? Yan, so marami kaming dala. Iwan marami si Cookie. One day? Yeah, for one day, dyan muna siya mag-i-stay. And Maybe 2 days. one day, kasi tomorrow afternoon kukunin din natin siya. Yeah, so tomorrow, dyan muna siya para mag-boarding muna siya. For, I think, $40. Sorry, $40 or 35, parang ganun. So, yeah, dyan muna siya mag-i-stay. Ayun, may up na ganyan pala mga boss. So, yeah, if you have parang pets nga na hindi maiwan, yun, pwede yung gawin yun. Hanap lang kayo na magbabantay. Yeah, so yun. Yung flower horn naman namin is may one day a week naman talaga silang hindi kumakain diet. So yeah, that's it. Yeah, let's go na to Niagara Falls today and kwentuhan tayo while on our way. Okay, maraming pwedeng pag-usapan. Hello mga boss, welcome back to us again. Tagal-tagal din. Oo, so parang 2 months din ata mga boss nung hindi tayo nagkakwentuhan. So it's a Thanksgiving weekend dito sa Toronto, sa Canada. October 13, Sunday ngayon. So we're going, kung sabi ko kanina, we're going to Niagara Falls. Doon kami mag-spend ng vacation ng Thanksgiving. Isang araw lang naman. Ideally, dapat target namin 2 days sana doon eh. Kaso may pasok siya, kakawin niya lang kanina, panggabi kasi siya. So, ayun. Speaking, nantok na ako. Ayun, dadaan pala tayo ngayon sa Niagara, sa parang bridge. Oo. Yung ulap po, grabe, ang itim. So mukhang malamig-lamig ang Thanksgiving natin. Oo nga. So, ayun. Anyway, blessing yan. Blessing yan. Oo, sabi pagpugulan daw, blessing. Anyway, yun. Pag-usapan natin yung updates sa amin after, kasi since our last, parang 2 months ago ba? 2 months ago, more than 2 months ata, or more than 2 months. Yeah, more than 2 months. Parang yung passport renewal pa ata yung natin. Yung tayo sa Big Apple. Yeah, yung last na vlog natin, yung last video. So yun, bigay lang tayo ng update. Maraming pangyayari. So yun nga, lumipat kami, di ba, from Windsor to Toronto, back to Toronto last July. Then yun, October na. So July, August, September. 3 months na rin. 3 months, but kasi di ba di na nag-vlog pa tayo eh, after siguro 2 weeks, 3 weeks. Medyo na sobrang busy. Medyo na sobrang busy kaming dalawa. So ayun, update lang. So ayun, siguro kaya naging busy kasi nga both na kami nag-work. So yun nga, nag-start ako working 2 months na since August, and siya, yun nga, magki 3 months na rin. Kalain mo yun?
ayun, yung schedule namin kasi medyo hectic. As in, palitan kami sa dalawa, siya pang gabi and ako pang umaga. Hindi siya basta-basta pang gabi. Literal na pang gabi. 11 p.m. to 7 a.m. yung pasok ko. Yeah. Tapos, siya naman, 9 to 10 a.m. 9 to 10 a.m. So, buti nga medyo flexible eh. flexible din yung nabigay sa akin schedule. And yun, bukod doon sa government din siya. So, okay na okay. Kasi maraming benefits. Yun nga lang, kung maraming benefits, maraming kaltas. So, yun lang naman yung negative side niya. But, still benefits. Para sa akin, positive side pa rin siya kasi benefits pa rin siya. Yeah, but yung take home kasi, diba, syempre, mabawasan. But in the long run naman, ikaw rin ang makikinabang. Hindi naman sa kanila yung pupunta. Ayun. So, ngayon, nasa Hamilton na tayo. Ayun, another update. So yun yung una. Kasi nung huling vlog natin, naghahanap ka pa ng work, diba? Oo, yung unang naghahanap pa ako ng work. Although may ano na nun eh, may parang naghihintay na lang din ako ng parang job offer. Yung sa Mississauga, remember yung Mississauga employer ko. Actually, nakasign ako ng job offer doon. But biglang tumawag kasi to si government na to. Under siya ng Ministry of Health ni Ontario. So, syempre, ano bang pipili mo, diba? Flexibility ng schedule and yung rate din medyo mas okay. Malamig na. And yun and bukod doon sa property management pa rin siya, facilities management. So talagang in line pa rin with my experience sa yun nga for 10 years, diba? So yun talaga pipiliin. Then another thing is yung school ng mga bata. So yun, tuloy-tuloy naman sila. Nakabalik din sila dun sa previous school. School nila before. Wala naman naging problema. Oo. At ang kinaganda pa noon, meron din silang after school. Tinanggap sila sa after school. All of the sudden, nagkaroon ng spot para sa kanilang dalawa. Actually, na kami doon na hindi naman nag-deny. Parang walang available na spot. Nasa waiting list lang kami. So di na namin i-expect yun na although comparing sa Windsor kasi mas maraming pwedeng applyan dito for childcare for after school. Maraming options. Pero kinaganda kasi nung nakuha natin childcare doon mismo sa school nila. So as in super convenient. Laking bagay. Ang ano lang doon, ang downside lang doon is nagbabayad kami ng almost 600 monthly para dun sa childcare nilang dalawa. Pero yun nga, libre naman yung food. And kasama rin yung PA day. Kasi meron sila rin yung parang tinatawag na PA day, parang parents and hindi ko alam yung PA day. Ano bang meaning ng PA day? Tulungan nyo nga kami. Basta PA day. Oo, parang wala siyang pasok yung mga bata. Akala ko nga dati PA day. That day, parang every 2 months may isang PA day or every month may isang PA day, parang gano'n. Pero yung mga students lang, yung alam ko yung mga teachers may pasok pa rin ata that day. So yun, kasama rin siya sa after sa binabayaran namin. Pero additional fee yun. So pag may PA day sila, maabot kami ng 800 per month. Depende kung ilan yung PA day. Yeah, pero yun nga, in-avail namin siya kasi diba, bago na kami sa work, wala pa kami idea kung paano magiging setup namin. Tsaka wala pa kaming leave talaga na magagamit. Although siya pwede na, ako next month pwede na inubos ko na nga Oo, kaya ngayon actually yung ngayon ko dapat may pasok ako mamayang gabi. Pinail ko na siya ng leave, na-approve naman, so go. Oo nga sa kanila pwede akin. May sick leave na rin ako. May vacation leave, may float days. Madaming benefits dun sa current work ko ngayon. Yun nga lang, team puyat tayo. Yeah. But ano naman yun, I mean, doon muna tayo kung saan yung may mag-workout na skill. Si ate naman 10 years old na, so 2 years na lang pwede na siyang magbantay kay Bibi, kay Ella. So, mas malaki na rin si Ella, 7. Yeah.
But sa ngayon, tis muna, tsaga-tsaga. Thankful pa rin kasi pareho kami nakuha ng full-time permanent despite na kakalipat lang namin. Although ano naman kami, positive naman kami na makakakuha kami kasi yun nga, nabanggit namin before na ang problem lang talaga namin is yung childcare. Kasi meron din naman kahit pa paano sa Windsor, ang problem is yun nga, since wala magbabantay sa mga bata, hindi ko pwedeng i-accept yung mga job offer. Kasi nga, di ba? Kasi ang hirap din makahanap ng 11 to 7 lang na schedule kasi ilan lang yung long-term care. Ang hospital dun, 2 lang. Eh, pag hospital ka, talagang 12-hour shift ka. Eh. Yeah, hindi ka naman pwede mamili ka lang, panggabi lang ako. Hindi ganun. And kung napanood nyo rin yung previous vlogs namin, di ba, sinama rin namin, tinry namin na i-address yung yung pagiging problem na yun na childcare by, yun nga, inviting si tita. Unfortunately, things happen, yun nga, nagkasakit naman siya, hindi kinaya yung lamig. So, ayun. Kaya yung naging problem namin. Bumalik kami sa ganung problem. And yun. Bumalik kami sa setup na kaming 2 lang. Ayun yung main reason kaya bumalik kami ng Toronto. Kasi for that childcare availability nga. Kasi syempre hindi naman pwedeng iwan. And yan yung parang isa sa struggles, sa mga struggles talaga na sobrang hirap. Especially if you're coming here as a student, walang kamag-anak. Nalala ko nung bago pa lang kami dito, wala kaming weekend na parang family day na ganito. Yeah. For almost more than a year, siya kasi Monday to Friday. Ako, tas Monday to Friday, work siya. Monday to Friday, ako naman, either sa mga bata, tsaka school. Tapos, Sabado-Linggo, 12-hour shift yung pasok ko. Every week yun, for almost a year. May holiday wala, talagang doon lang kami. Yun yung may struggle, yun yung talagang hirap, yun yung challenge. Yun yung parang sinacrifice din talaga natin. Kaya ngayon, parang kami, talagang gusto namin yung makuha namin work is at least merong Saturday, Sunday off. Parang ganito, may time na makakapag-spend kami, pupunta kung saan, mamasyal. Family day. Although yung work ko ngayon, every other weekend lang yung off ko. Pero at least meron pa rin. So, not bad. Siya talaga Monday to Friday lang. Sana all. Monday to Friday, pero sa mga property management, nasa line ng property management, alam nyo naman na on call naman tayo kahit Monday to Friday lang. So, ayun. Pero pag holiday kayo, kami sa healthcare, wala kaming holiday. Pasok pa rin. Yun lang. Pero yun nga. Kasi kami, naman kami. Sumasagot naman kami ng email, call, after office, even holiday, kahit anong holiday yan, Christmas, New Year. Matik na yan sa amin, sa property management, facilities management. Matik na rin sa amin sa healthcare. Walang holiday. Ayun, another update from our previous vlog, yung most recent namin, di ba? Most recent video is yung passport renewal. Yan, dumating na rin yung passport ng mga bata. Bilis? Mabilis lang, parang a month lang ata, di ba? Parang or more than a month lang. 6 weeks yata. 1 month and 2 weeks. Hindi na inabot ng 2 months. Mabilis. Updated naman na siya, and yung pinaka biggest update na sobrang thankful is yun nga, lumabas na yung PR namin. Officially permanent residents of Canada. Yeah, actually sila palang tatlo yung pinaka-official. Grabe ka naman. Kasi wala pa yung card ko sila tatlo na dyan. Hindi ko alam kung bakit ganun. Laging hiwalay yun sa akin. Hiwalay daw yung mga pangit. Even sa principal applicant, ako kasi principal applicant, even sa OHIP application namin, yung sa healthcare, hiwalay din yung sa akin. I don't know bakit gano'n. Hiwalay din yung pag-release ng card. Yung dito nga sa PR card, although sabay-sabay kami sa confirmation of permanent residence. Pero yung sa pag-release ng PR card, silang tatlo na dyan na more than a week na ata. Ako, ngayon wala pa. Pero okay lang
journey ganun namin, Oo. since dumating kami dito as student noong 2021, exactly 3 years. Exactly, yeah. Oo, na-approve kami. Dumating tayo dumating dito. kami September 14. 14, Na-approve kami September 11, 9/11. 11. Actually, na-approve kami. Lumabas yung pinaka-portal 1, August. Ano yung Yung pinaka Official. confirmation of permanent 9/11. residence. Yun na, September 11. So, 3 days na lang, 3 years na. Oo. Ano na rin yun. So, yun. Okay naman, worth it. Maraming challenge, pero Matagal lang talaga yung yung waiting times from OINP. Kailan ba tayo nag-file ng OINP? pala mga boss, kasi yun nga, yung sa Sobrang waiting tagal. times na yan, sa processing times, huwag kayong masyadong aasa sa sinasabi ng processing Na times. 6 months, 4 months. Pag nakalagay doon na 6 months, or for Wala. example sa OINP, nakalagay is 3 months, 3 to 6 months, parang ganun. O parang 3 to 4 months ata for, sa akin kasi skilled trades ginamit ko noon. Nakalagay lang is 3 months, pero inabot ng 6 months. So ano pa lang yun? OINP pa lang OINP yun? pa lang yun ha. For ano naman, for a PR application na sinabing 6 months, umabot ng ilan ba? 9. January, 9 months. Kasi nag-file naman Diba? tayo nun sa PR, nasa Reno. Yeah, nasa Reno. Parang Reno naman na-timingan yun na parang Black Nazarene Fest, Feast of the Black Nazarene, diba? Oh. Sana. So yun, kaya wag masyadong kampante sa processing times na baka doon kayo nagbe-base, doon nyo inaano yung expiration ng mga visas nyo or permits nyo. Huwag pa kampante doon dahil medyo Ang tagal. baka maalanganin kayo. Kumbaga tagal. kung meron kayong means to apply na or tingin nyo eligible na kayo, I-apply apply nyo nyo na. na agad kasi Huwag nyo hintayin na patapos na yung permit. mahirap. nyo. Another thing kasi is yun nga yung withdraw ngayon, yung draw. Parang hindi mo alam kung kailan din mag-withdraw eh. So pinakamaganda is dapat nasa pool na lagi. What do you mean na nasa pool Nasa na? pool na, kumbaga nasa OINP pool na. Kumbaga nakapag-apply ka na ng Nakapag-send expression. na ng Expression of interest. or meron ng OINP pool. Kasi di ba kahit sa remember yung human capital priorities. Oo. You don't need to apply for EOI dun eh. Oo. Pero Parang- kailangan may existing application ka sa ibang stream. Kailangan may OIN, nasa Oo, OINP kasi pool nung ka. time na, di ba na-invite din ako dyan? Hindi naman ako nag-apply directly sa human capital stream. Kaya nga. Ang application ko nun sa foreign FSW. Parang international student at hindi naman mo rin. Hindi kasi nga hindi pa ako qualified sa Oo. international student nun. Kasi at that time, hindi nila tinatanggap yung 1-year program. Yung 1+1. 1+1 kasi ako eh. Ngayon naman sila nagbago eh. Late last quarter na Oo, isa pa last pala yan year. mga boss kasi pabago-bago yung Mga policy nila, policies requirements dito. nila. So, yun nga, Katulad- paigpit talaga sobra. Katulad nung actually lumuwag sila dun sa international student stream kasi nung nag-apply ako before bigyan ako ng invitation to apply, pero upon checking hindi mo ko qualify yung program ko kasi 1+1. Oo. Ang gusto nila 2 years na parang degree or diploma, something ganon. Anyway, hindi nga nag-qualify yung sa akin, so hindi na namin pinush through. Tapos siguro naka-receive ako ng invitation ng mga April 2023. Tapos yung changes ngayon na tinatanggap na nila yung 1 year late, mga November 2024. So di mo talaga masabi. 2023 pala. Oh. So the same year din. 'Di ba? Kaya pabago-bago, so kung tingin nyo eligible na kayo, apply sa, even yung sa Maligno, sa EE pool, magano na rin kayo. Express entry. Express entry pool, magkuha na Wala rin kayo. namang bayad yun eh. Kasi nga, actually yung pinaka Dapat ma-advise una eh. namin na first step na gawin nyo. Oo, kahit Kasi malalaman nyo yung Kahit mababa pa yung score ninyo. magiging basis nyo siya kung ano yung dapat Kailangan nyo nyo i-improve, kailangan nyo i-workout. Tsaka kung anong pwedeng baguhin nyo sa strategy ninyo. Oo, ganun. Ganun yung ginawa namin. Planning. Tapos yung iba nag-worry, mag-i-expired siya. Gawa lang kayo ulit. Nag-expired kasi siya the birthday. Kasi mother naman yung kumumagal. Wala nang bayad yun eh.
May humihilig sa May hinihilig sa likod ah. Oo. Parang si ate, si Pero Ella. maingay. Matulog yung dalawang bata. Ayun, yun lang mga boss. And Yun lang, mamaya, pero yun lang for now. Pero ang tagal din. pero mabigat-bigat Inabot din na yan. rin ng Mabigat-bigat din na ano 18 yung minutes update. din, 19. Pero Update. yun nga, maraming update. And yeah, very thankful. And Kaya, ano, kayo na yung susunod na magiging PR. oo, lahat tayo magiging PR. Oh, walang uwi ng Wala. Pinas. Walang uwi. Oo, Ganun marami din pa sa naman, inyo. marami pa namang options. Oo, yun. So, kahit hindi na kami ganun ka-super updated, we will try pa rin na na sagutin yung mga questions ninyo. And then, speaking of questions, basahin ko. Akala ko mamaya na sabi ko, gulumot. Mamaya na. Sige, mamaya na lang. Kasi para ibang view naman. Malungkot eh, tinan nyo. Okay, mamaya. Yung ilang question lang naman. Mamaya pag nasa baka na tayo. makatulong. Nasa Niagara Falls na tayo. Sana hindi na umuulan. Kukuha lang kami ng random questions sa Dun sa group, dun nga sa about page, sa sa OA. page na yon. And yeah, we'll try to answer it based on our experience. Experience namin tsaka yung mga applicable sa OINP. Actually, may mga iba nga rin nagtatanong na yung mga ibang PNP sa ibang province. Hindi talaga kami, sorry. Hindi kami ganun Hindi talaga kami ganun ka-updated. Kasi yung compare sa ONP kasi, yun kasi yung OINP talaga yung ni-research namin. talaga namin eh. Tsaka, Although syempre nanonood din kami ng mga vlogs ng ibang iba-iba pa rin yung ikaw talaga yung naka-experience na yun kasi nag-work talaga sa atin eh. So, but anyway, mamaya ulit mga pag-usapan boss. natin mamaya. Okay? Ay mga boss, dito na kami. Pizza! Mamma mia, pizzeria! Yeah, so dumaan lang kami kanina sa outlet. Maulan. Ngayon, maulan pa. Oo. Right there! Pero mamaya lalabas Look kami. at the games here. Yeah, ikot lang muna kami before mag-check-in sa hotel. 3 PM pa naman Yeah, eh. 3 PM pa to 10 pa lang ata. So, tingnan natin yung itsura ng falls. So yeah, ito na siya. Para siyang Baguio. Oo nga eh. Parang Burnham Park. Lamig na lamig ang mga tao. Tsaka yung Malamig naman itsura, talaga yung eh. scenery kasi mukha ring Baguio. Yung ambience, Oo, no? yung ambience. So yun, nakakamiss lang din yung Baguio. Si Ed. Merong vlogger sa likod. Okay, guys. Ayan, yung mga ano ba yan? Yung mga naka-raincoat. Poncho. Watercoat ba raincoat? Ano Poncho, yan? poncho. Mga galing yan sa Cruise. yeah, sa cruise, Niagara Falls cruises sinasabi. We're gonna go on a cruise. Ayun na, kung nakikita na yung falls, ayun. Ayan. Yan yung American side. American side yan. Oo. US. Yan yung Bridal Veil Falls. Ang ganda pa rin tingnan dito eh, no? Baguio Fields. Baguio Fields na 2 hours drive lang from us. Dami pa rin tao kahit maulan. Thanksgiving kasi siya. Siyempre long weekend. Sarap lang din mga pasyal-pasyal, tour-tour. Can you see the falls, Ella? It's on that side. Later we're gonna go there. Ulan pa kasi. Go to the cruise. No, it's too cold. You knew it. I thought we were gonna swim at the falls, but I thought we can dive there. Oh, do you want to swim at the falls? You big no. What? There's a shark still. There's no shark. Daddy said true. There's no shark. But Daddy said. Oh, Daddy said. Yeah. Right, Daddy? Yeah. Where are we gonna go swimming? Ate, that's gonna be too cold. Inside the... Hindi ko alam kung kita niyo siya. Hindi masyadong kita sa camera. We're gonna swim on the hotel. Yeah, later. Masyadong Mag-fog. ma-fog and ma-mist. Ay no, hindi na makita yun, no? Ano na yan eh. That's the falls.
Ayan, horseshoe na mismo. sinasabi. Ay, yung maraming tao na yan. Ayan. Maraming tao. Sobrang lamig niyan. On a window at night time, maybe the cars can see how. Yeah, we're going there, baby. Mamaya. Ayan na, yung mismo Horseshoe Falls. Balik na siguro kami sa hotel. Mag-check-in muna kami. Then, Ano pa, maambun pa talaga. Baka magkasakit pa. itong mga bata. oo. Yeah, maganda yung side na to. Pabalik ng hotel. Kasi dyan yung side ng falls. Ang ganda. At yeah, on our way sa hotel, ano tayo? Kuha tayo ng random questions sa doon nga sa page. Then, yeah, Try subukan natin sagutin. Grabe yung yung parang fog niya. Ayan nakikita nyo guys. Wow. Ayan parang steam. Mist siya, mist. Mist daw Mist yan. siya. Steam is for hot water. I know. See? Steam is for hot water. Anyway, meron dito question galing kay Sam Ricafort. Sabi niya, hello, what are the recommended next steps if you have been nominated by the province but are still awaiting approval of your postgraduate work permit? Nangyari sa atin to Same boat, same scenario. Paano ba yun? Go to the cruise at this better. Waiting, tama? Waiting for PGWP? Oo. Waiting for PGWP approval. Nag-apply na ako noon for OINP. Then lumabas yung approval namin. Then after several months lumabas din yung OINP nomination. So pero wala pa kaming nun. On the process. Naka-implied tayo. Oo nga, yung lumabas yung nomination namin, naka-implied status kami. Hindi, lumabas yung during application, naka-implied status kami. So, yeah, wala namang problema. Walang problema. Tuloy-tuloy lang siya. Tuloy-tuloy lang, no need, wala namang kailangan gawin. As long as you're Pero ang sinasabi niya dito, what are the recommended next steps if you have been nominated by the province? E di syempre, kumpleto mo na yung requirements mo and i-apply mo na yung nomination mo. Diba? Yeah, oo. Yun ang next step mo. Kung non-EE, alam ko may link lang doon para dire-diretso na apply for PR. Pag EE, wait for draw. Oo. Kasi matadraw naman yun for sure. Oo, dahil may additional 600 points. Plus 600 points na yun. So wala naman talagang recommended. Follow the usual procedure lang. And don't worry kung wala pa yung PGWP mo kasi kahit naka-implied status ka naman tuloy-tuloy lang siya. Okay? Basta keep in mind, dapat laging may status na valid. Whether it's implied or expiring, basta during application dapat may status. Ayan. Na hindi expired. Ito yung yung American Side Falls. Yan, nakita na siya. Doon tayo galing kanina. Umikot lang. Ayan, daming tao. Okay, second question. Anonymous. Hello, I submitted my application for OINP International Student Stream last July 26. Currently, my application is on Decision in Process or DIP. Decision in Progress yan. Decision in Progress pala. The place I work announced that I will have a salary increase this October. Do I need to inform OINP about my salary increase? I appreciate your thoughts on this. Thank you. So what's our answer about that? I think kung hindi naman makaka-affect positively, no need to inform kasi baka maging cost of delay lang siya. Syempre babaguhin ng OINP I mean officer. Kung na-meet mo naman na yung minimum requirements nung sa salary, I think okay na yun. Okay na yun. Siguro i-update mo na lang siya during your PR application. Kasi sayang yung delay, sayang yung time. Baka instead of 5 months maging 6 months or 7 months because of that. Ayun.
So next question, hello po, FSWP applicant po ako. Meron po ba? FSWP is Foreign Skilled Worker Program, Okay. I think. Yata. Applicant. Meron po ba dito na naka-experience na below median level ang salary pero na-approve pa din? Like ang median po ay $31 at ang low $31 per hour. at ang low po ay $20 per hour. Nasa $26 po kasi yung sa akin. Na-invite po kasi ako kanina to apply. Nag-check po ako ng requirements at yung median, ayun nga, yung $31. So, ang sagot natin dito is, kaya, depende kasi sa stream. May mga stream na nagre-require ng median. May mga stream na Actually, karamihan median talaga. Oo, ang hindi lang ata is yung international student. Oo. So, kung part siya ng requirement, minimum Mandatory. requirement na kasi yun eh. Mandatory siya. So, pero siguro i-check niya rin kung, kasi alam ko may tatlong median wages eh. Median wage for GTA, median wage for Ontario if you're outside GTA, and median wage for the entire Canada. Pero sa tatlo na yun, check niya lang yung dalawa, yung if GTA siya, within GTA or outside GTA. Oo. Kasi yun lang naman mag-apply kasi OINP nga yun. So, Ontario, median wage lang yung titignan niya. So, Ayun, much so yun better. nga, mandatory siya. So, wala pa kaming, based on our experience hindi namin, we're not parang giving, we're not, False information? hindi, parang hindi kami ang tawag dito. Para mawala ng pag-asa pero based lang kasi sa experience namin is wala pa po talaga kaming narinig, kakilala, nabalitaan na naging nakalusot siya na hindi niya na-meet yung median wage. So, ayun po yung kung meron, yun, comment na lang siguro din para Or share nyo yung story ninyo. para maano si kabayan, di ba? Baka makalusot naman. Pero kasi PR application na natin to eh. Magbabayad tayo ng processing fee na 1,500 Canadian dollars for 1,500 parang nagtaas ng ata. Oo. I mean, noong time natin, 1.5 yun eh. Yung sa OINP pa lang yun, iba pa yung sa PR application. So much better, diba, na i-make sure natin na talagang ayos lahat ng requirements. Yeah, kasi bukod sa, yun nga, magbabayad, sayang Oras din na yung naman. time. Kasi if makukonsume mo yung time tapos biglang reject, Sayang lalo. di ba? Baka Sayang. mawala ka pa bigla ng status, wag naman sana. I know! I know! Look, it's hanging. Ayun, sometimes. medyo malapit na kami sa May isang question pa before tayo Upside down. before tayo mag-check-in. Oh yeah, upside down. last night. Where's the upside down house? Where? You missed it. Oh my god, I'm there. Can we go on that one? Yeah, Later. baby. Hi everyone, ask ko lang po sana kung paano po inform ang OINP if nag-change ng home address. Upside down. Ang tingay. Thank you in advance. O paano daw pagka nag-change ng address, home address? Web form lang, web form. Tapos yun lang. Web form lang. Kami 3 beses kami nag-change ng address eh. During the application, during the approval, and even during nung na-receive na namin yung permanent residency. Okay naman siya. Ang problema lang, hindi sila nagbibigay ng confirmation na hey, hello, we've updated your profile, blah, blah, blah. Walang ganon. Wala. Basta on our end, nag-submit lang kami ng web form every time na nag-move kami. Basta may changes, any changes. Oo. Kasi parang alam ko may portion doon na sinabi sila na any changes you have to inform. We have to inform them. So, dito na kami sa hotel. Ayun, Magpo-park na inform kami. lang lagi sila sa mga ganun. But Yeah. anyway, ayun yung ano namin. Kung meron pa kayong questions, comment or Stories or suggestion. or post lang din doon sa group. Oo. Kung gusto nyong although random lang naman inaano namin ang sineselect Or namin pwede na rin nyo kami i-discuss. i-PM. Minsan naman, Oo, marami rin nag-PM sa amin. Halos lahat sinasagot naman po namin. Pinipilit Thank namin you. sagutin sa lahat. pagkaya ng Kaya power. namin. Tsaka on na lang, OINPPN lang tayo. PPR. Pag other provinces Hindi kami na masyadong hindi kami familiar. ganun
familiar. Ayaw naman namin na mag-suggest or magbigay ng information na hindi kami Oo. sigurado. And lagi nyo naman pwedeng i-verify yung information sa sa website ng Oo nga, yun din pala kasi syempre maraming ang changes ngayon. Oo. Baka yung sinasabi din namin is during our time lang hindi na siya applicable sa ngayon. Oo. Maganda i-double check pa rin. But yun nga, karamihan naman same pa rin, pero at least maganda pa rin na i-double check. Okay, dito na kami sa hotel. Nag-ano muna kami ng mga gamit-gamit at mga batutay. Oo nga. Ayun, it's 2:30. So, yeah. Check-in muna kami din may pasyal-pasyal tayo. Baka i-separate vlog ko na lang yan kasi medyo matagal na tong video. Yun lang. Sige, bye-bye mga boss. What she wants. These are the good days, these are the good nights, doing our best and living our best life. These are the ones that we'll look back and say, damn, what a damn good time. These are the moments, these are the memories, these are the summers, so let's don't let